Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consummatum, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong daigdig. So sa araw na ito ay muli po kami ay magla-live dito po sa The Kingdom of God, dito sa province of Quirino, dito po sa bayan ng Madela, Region 2. So bago po kami magpatuloy, ay nais po muna naming humingi ng gabay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc Reyam Bonanza. At ganun din po na kami po'y lubos na nagpapasalamat at nagpupugay sa amin pong mahal na Pangulo, na walang iba po ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po, kami po ay nagpapasalamat sa amin pong mga 5 spiritual mothers. Nakasalukuyan po, nandun po sila ngayon sa banal na lugar, no? Doon po sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. So mapagpalang oras po, mga nanay. At ganun din po sa amin pong Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, no? Na siya po ang aming President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So mapagpalang oras po, hari. At ganun din po sa lahat ng mga 12 tribes, sa lahat po ng mga 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming Regional Director dito po sa Region 2. Walang iba po ang amin pong Haring Edgar Palor Ligotom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba po ang kanyang reyna, Reyna Ros Padillo
ligutom. So mapagpalang oras po dyan, hari at reyna. Maging sa lahat ng mga 70 prophets sa loob ng kaharian ng Diyos. Hanggang sa mga municipal leaders, barangay, down to purok. At gayon din po sa lahat ng ating mga kapatid na nandun pa sa ibang bansa na wala ring tigil sa pagsubaybay sa programa ng ating mahal na dakilang guro na pinangunahan po ng ating kapatid, walang iba po, ang ating Reyna Shirley del Rosario na nandun po ngayon sa bansang London. At ganun din po sa isa pa nating prinsesa na walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar na nandun po ngayon sa bansang Kuwait. So mapagpalang oras dyan, reyna at prinsesa. Ganun din sa mga kapatid natin na nasa mga iba't ibang lugar, sa mga kapatid natin na nandyan po sa Isabela na pinangungunahan po ng ating kapatid, Haring Ramel Tadya, Haring Redentor Domingo, Reyna Gloria de Leon, Reyna Marites Saldivar, at Haring Gino Tolentino. At gayon din kay Reyna Luz Biminda Gutierrez at Prinsipe J.V. Sales. At sa ating kapatid na nandyan sa Malanit Jones, walang iba po ang ating kapatid dyan na si Haring Roger Pagumpana. Sa kanyang buong pamilya, pagpalang oras dyan, hari, at gayon din sa yung anak na nandun sa Negros, na walang iba kundi si Haring Reggie Pagumpana, kasama po niya ang kanyang reyna. Pagpalang oras dyan, hari at reyna. At sa ating mga kapatid na nandyan sa Nagtipunan, na pinangunahan ng ating kapatid na si Haring Raul Digaw, at ganun din sa kanyang prinsipe, Prince Fernando Digaw, sa buo niyang pamilya. So mapagpalang oras dyan, hari at reyna. At sa kapatid natin na si Haring Algario Alutinto Villegas, pagpalang oras dyan, hari. At ganun din po sa lahat ng buong puwersa ng The Kingdom of God, mapagpalang oras sa ating lahat, sa lahat ng mga beneficiaries dito sa programa ng The Kingdom of God na siyang tinawag na Deuterium Project of the Philippines. No? So mapagpalang oras sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating Facebook Live sa kaorasang ito. Na ngayon, mga kapatid, ito na naman po muli ang aming pagtatalakay tungkol sa mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatum Est. Na ito po yung tinatag ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reambunansa, na talagang walang tigil o sawa ang pagsisigaw sa programa ng aming mahal na dakilang guro na siyang kaharian ng Diyos. Kaya subaybayan po natin palagi yung mga nagbibigay ng mga bagay o paliwanag tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi man lang dito sa Quirino, kundi sa buong Pilipinas. May mga kapatid po tayo dyan na nagsisigaw ng mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya sa gabing ito, muli na naman po naming ibahagi sa ating lahat yung mga bagay o lihim ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos. Para mahigit po natin na maunawahan na ang kaharian ng Diyos na plano sa daigdig ay binigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ngayon, mga kapatid, aming patutunayan sa inyo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Subalit alamin po
natin yung istorya ng Diyos sa daigdig, kung saan baga nagsimula ang kaharian ng Diyos, na plano ng Diyos, buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito at oras na ito, ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya gagamit po tayo ng blackboard para higit po nating maunawahang mabuti at maintindihan yung mga bagay o lihim ng Diyos kung bakit na isisigaw ang kaharian ng Diyos, hindi lang dito sa bansang Pilipinas, kundi maging sa buong sanglibutan. Na nandyan talagang nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid, na ipangangaral ang ebanghelyo sa kaharian sa buong sanglibutan at bigyan ito ng mga matibay na ebidensya o patutuo na kung gaano katibay at katotoo yung mga bagay na angkop sa isang bansa na pinili ng Diyos, na siyang akmang-akma sa mga lihim na ginamit ng Diyos sa mga talinhagang salita. Kaya subaybayan po natin, mga kapatid, at amin na pong patutunayan sa inyo. Okay, so gagamit po tayo ng blackboard. So bago po ako magpatuloy, pakilala ko po muna ang aking mga kasamahan na muli magpapahayag po sa atin. Unang-una, ang aking ina po na walang iba, Reyna Merlita Baltasar. At ganun din po ang ating kapatid, Haring Gerson del Rosario. At ako naman po ang inyong lingkod, Haring Robel Baltasar. Bagaman ngayon, ating patunayan na kung ano baga yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Okay, so mga kapatid, atin pong subaybayan yung mga bagay kako na programa ng Diyos sa daigdig kung bakit na isisigaw na ang bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Alamin po natin yung mga bagay, yung mga lihim ng Diyos kung saan kako nagsimula ang plano ng Diyos tungkol sa kaharian, no? Kaya patutunayan ko o patutunayan po namin sa inyo ayon po sa banal na kasulatan ang tungkol sa kaharian ng Diyos, no? Na nagsimula pa ito sa panahon ni Propeta Samuel, no? Si Propeta Samuel, na siyang kataas-taasang saserdote, no? Doon sa Beersheba. Na kung basahin po natin ayon sa banal na kasulatan, sa panahon ni Propeta Samuel, no? Ayon sa banal na kasulatan, sa 1 Samuel 8, 1 hanggang 3. Pakibasa rin. 1 Samuel 8, 1 hanggang 3. So, ganito po ang mababasa. At nangyari, nang si Samuel ay matanda na, Yan. Tuloy. na kanyang ginawang mga hukom sa Israel ang kanyang mga anak. Yan. Sa 2. Ang pangalan nga ng kanyang panganay ay si Joel. Yan. Si Joel. Tuloy. At ang pangalan ng kanyang ikalawa ay Abia. Si Abia. Yan.
Sila'y mga hukom sa Beersheba. Yan, sila ang mga hukom sa Beersheba. 3. At ang kaniyang mga anak ay hindi lumakad sa kaniyang mga daan, kundi lumingap sa mahalay na kapakipakinabang at tumanggap ang mga suhol at sinira ang paghatol. Yan. So yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. Noon si Samuel, siya yung kataas-taasang hukom, no? Sa Beersheba. Subalit, nung siya matanda na, ay mayroon siyang 2 anak. Na ang panganay ay si Joel. At ang pangalawa ay si Abia. Sila yung ginawa o pinili ni Propeta Samuel na maging hukom doon sa Beersheba. No? Sila ang mga hukom sa Beersheba. Yan. Sino? Si Joel at si Abia. Subalit, hindi man sila sumunod sa lakad ng kanilang ama. No? Bakit hindi sila sumunod? Kasi nga, ayon sa nabasa sa banal na kasulatan, tumanggap sila ng mga suhol, no? Or panuksok baga. Kaya ang mga tao doon sa Beersheba ay talagang nais nila na sana pantay-pantay ang paningin ng mga hukom o hukom doon sa Beersheba. Kaya nga, mga kapatid, ayon sa istorya ng Diyos, ang mga tao doon ay humingi sila ng bagong maghari doon sa kanila. No? Lumapit sila kay Propeta Samuel at humingi sila ng bagong hari na pantay-pantay ang paningin sa mga tao. No? Kasi nga yung mga anak ni Propeta Samuel hindi sumunod sa kanyang lakad. Kumuha sila ng panuksok, kaya ang mga tao humingi ng bagong hari na pantay-pantay ang paningin sa mga tao. Kaya si Propeta Samuel ay nanalangin sa Diyos na sana magkaroon ng bagong hari doon sa mga tao. No? Na pantay-pantay ang paningin. At nagbigay nga ang Diyos ng bagong maghahari sa mga tao doon sa Beersheba. No? Sa buong Israel na yan, mga kapatid. At pinili ng Diyos. Sino ang pinili? Si Saul. Yan, si King Saul. Ito ang pinili ng Diyos na maghahari doon sa saan? Paghaharian ni Saul? Sa Israel, mga kapatid. Yan, maghahari sa bansang Israel. Yan. Pinili ng Diyos ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid, sa Gawa 13:21. Pakibasa natin. Tignan natin kung gaano katotoo na pinili nga ng Diyos. Basa. Gawa 13:21. So, ganito po ang sinasabi. At pagkatapos ay nagsihingi sila ng hari. At ibinigay ng Diyos sa kanila si Saul. Yan, si Saul. Na anak ni Kis na isang lalaki sa angkan ni Benjamin sa loob ng 40 taon. Yan, sa loob ng 40
taon or 40 years ang paghahari ni King Saul. No? So, pinili ng Diyos. Bakit 40 years lang na naghari si King Saul? Hindi man nakasunod sa utos ng Diyos. No? Bakit? Ano ba yung utos ng Diyos kay King Saul? Na gampanin niya. No? Ang utos ng Diyos kay King Saul ay patayin niya lahat ang angkan ni Agag. No? Ngunit, nagtira man. Tinira pa niya yung hari na si Haring Agag. Kaya doon nagkasala si Saul. Kaya si Saul naghari sa loob ng 40 taon. No? Ngayon, natapos na naghari si King Saul sa loob ng 40 years. Sino na naman? Ang tanong, magpatuloy pagbaga yung programa ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos? Nagpatuloy pa rin, mga kapatid. At pinili ng Diyos si King David. No? Si King David na mag-ahari sa bansang Israel. No? Na si King David ay naghari din sa loob ng 40 years. Yan, sa loob ng 40 years, ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid, sa 2 Samuel 5:4. Pakibasa. So, ganito po ang mababasa. Si David ay may 30 taon nang siya ay nagpasimulang maghari. At siya ay nagharing 40 taon. Yan. 40 taon. Ang tagal na paghahari ni King David. Kaya pagkatapos ng paghahari ni King David, ay binigay niya sa kanyang anak. No? Sino ang pinagbigyan na kanyang anak? Walang iba kundi si Solomon. Yan, si King Solomon. No? Na siyang naghari sa buong Israel. Sa loob pa rin ng 40 years. Yan ay programa ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Na siyang tinatawag po nating consumatum est. No? Ngayon, mga kapatid, si King Solomon ay naghari pa rin sa loob ng 40 years. Bakit 40 years lang siya naghari, mga kapatid? Sapagkat nagkaroon ng kasalanan. No? Nagkaroon ng kasalanan si King Solomon. Si King Solomon may 1,000 asawa. No? 700 ang pinakasalan, 300 yung hindi pinakasalan. Pero puro dalaga. No? Sa isang asawa niya na kanyang pinakamamahal, doon man nagkasala si King Solomon. No? Na kung saan ginawa ng Diyos na si King Solomon ay maghahari sa buong Israel ay hindi nakasunod sa kagustuhan ng Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang asawa na kanyang pinakamamahal na si Astaroth. Na si Astaroth ay mayroong ibang sinasambahan doon pasanod. No? Na niyaya niya si King Solomon na magsamba doon sa sinasamba ng kanyang asawa na si Astaroth. Si King Solomon maartistahin din, mga kapatid. Ang isip-isip ni King Solomon para walang away,
ay pagbigyan na lang. No? Kaya pinagbigyan niya ang kanyang asawa. Pumunta sila doon sa Nod at doon nakita ni King Solomon ang kanyang asawa na si Astaroth na nagluluhod-luhod doon sa sinasamba ni Astaroth. At ganun din nagluhod si King Solomon doon sa linuluhuran ni Astaroth. Kaya doon nagalit ang Diyos kay King Solomon. Kaya si King Solomon ay naghari lamang siya sa loob ng 40 years. At natapos naghari si King Solomon sa negative 997 BC. Yan ang katapusan na pagkahari ni King Solomon. Dahil sa kasalanan na nagawa ni King Solomon ay naparusahan ang Israel. Mga kapatid, naparusahan ang Israel, no? Sa pagdating ng anak ni King Solomon na si Roboam at saka si Jeroboam. Nahati ang Israel, mga kapatid. Nahati. At ito ay naparusahan sa loob ng 390 years. No? Tagal, mga kapatid. Nahati ang Israel hanggang sa dumating ang hari. Saan? Hari sa bansang Babylon. No? Bansang Babylonia. Na ang hari dito ay si King Nabucodonosor. No? Nabucodonosor. Siya ang hari sa bansang Babylon. Subalit, may hari pa sa Israel. No? May hari pa sa Israel para magpatuloy yung programa ng Diyos. No? Ang mga hari sa Israel ay may plano na ang Diyos na magkaroon ng hari sa daigdig. Sino yung pinili na siyang kauna-unahang maging hari sa daigdig? Si King Nabucodonosor na siyang hari sa bansang Babylon. No? Na kung saan si King Nabucodonosor para maging hari sa daigdig. No? Sapagkat may hari pa man sa Israel na si Sedekias ay dinigma ni King Nabucodonosor. Hinuli niya si Sedekias para lubusang maghari si King Nabucodonosor na hari sa bansang Babylon. Huh? Kaya sa taong 606 BC ay lubusang hari sa daigdig si King Nabucodonosor, ang bansang Babylon. Ito ay plano sa Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos. Huh? So sa panahon na tanyag na hari si King Nabucodonosor sa daigdig, mga kapatid, kinuha niya yung mga prinsipe doon sa Israel, no? At binihag doon sa bansang Babylon. Dahil sa bagsik ni King Nabucodonosor, imbis na 70 years na maghari, si King Nabucodonosor pinaiksi ng Diyos. Dahil sa bagsik, no? Inalipin ang mga anak ng Diyos, kinulong doon sa bansang Babylon.
Kaya nagkaroon ng parusa si King Nabucodonosor. Imbis na 70 years na maghari, naging 68 years na lamang siya na naging hari sa daigdig. Ang bansang Babylon sa paghahari ni King Nabucodonosor sa daigdig. No? Ngayon, ang tanong mga kapatid, nung natapos na ba na hari si King Nabucodonosor, mayroon pa ba? Pipiliin o susuguhin ang Diyos na siya muli ay maghahari sa daigdig. Ha? Meron mga kapatid sapagkat pinili man si sino mga kapatid? Si Cyrus the Great or Ciro Dario. No? Na hari sa Medes at Persia or Medo-Persia. No? Na siyang maghahari sa buong daigdig. Pinili ng Diyos. Bakit? Nung natapos si King Solomon, maghahari sana ang kanyang anak na si Belshazzar. Dahil sa sugo ng Diyos na si Cyrus the Great, dinigma niya si Belshazzar. Kaya naganap na si Cyrus the Great o bansang Medo-Persia ay naging kaharian sa daigdig. Huh? Ilang taon ang paghahari ng Medo-Persia sa paghahari ni Cyrus the Great? Mga kapatid. Naghari si Cyrus the Great sa loob ng 207 years. Ang tagal na hari sa buong daigdig. Si Cyrus the Great ang bansang Medo-Persia. Ito ang pangalawang kaharian sa daigdig. No? Bakit 207 years? Sapagkat dumating ang pangatlong kaharian na siyang maghahari sa buong daigdig. Ang bansang Greece or Gracia, no? Sa paghahari ni Alejandro Magno or Alexander the Great. Sa pagdating ni Alexander the Great o Alejandro Magno na hari sa Greece, dinigma niya ang bansang Medo-Persia. At nanalo ang Greece. Kaya, ang bansang Greece ay naging kaharian sa buong daigdig. Ayon sa istorya ng Diyos, mga kapatid, na kung saan ang paghahari ni Alexander the Great sa buong daigdig na siyang kaharian ang bansang Greece, no? Naghari man si Alexander the Great sa loob ng 163 years. 163 years ang paghahari man ni Alexander the Great sa buong daigdig. Kaya ang kaharian sa daigdig, ang bansang Greece. No? Naging pangatlong kaharian sa daigdig. Una, ang bansang Babylon. Pangalawa, ang bansang Medo-Persia. Pangatlo, ang bansang Greece. No? Bansang Greece ang pangatlong kaharian sa daigdig. Sa paghahari ni Alexander the Great, yan ay plano ng Diyos sa daigdig. Pangdaigdigan yan na paghahari sa mga pinili ng Diyos. Subalit, sa loob ng 163 years, ay dinigma
ng bansang Rome. No? Ang bansang Rome, dinigma niya ang bansang Greece sa pagdating ng mga Cesar. No? Ang mga Cesar, sila ang dumating na pang-apat na kaharian sa buong daigdig. Natalo man ang Greece. So ngayon, ang pang-apat na kaharian ay ang bansang Rome. Naging kaharian sa daigdig sa paghahari ng mga Cesar. No? Ngayon, mga kapatid, ang Cesar, ang mga Cesar na ang bansang Rome sa paghahari sa daigdig ay tumagal sa loob ng 644 years. Akalain mo, mga kapatid, sa loob ng 644 years, yan ang paghahari ng bansang Rome sa daigdig. Pangdaigdigan, yung plano ng Diyos. No? Ito yung pang-apat na kaharian sa daigdig. No? Tubalit, mga kapatid, sa taong 476 AD, sa taong 476 AD, dito natapos ang paghahari ng bansang Rome sa daigdig. No? Sa loob ng o sa taong 476 AD. Kaya ang tanong, mga kapatid, nasaan na ang kaharian ng Diyos na natapos sa taong 476 AD. Bakit? Nawala. Bakit nawala? Kung balikan natin ayon sa panahon ni King Nabucodonosor, nagkaroon ito ng panaginip. Nang napanaginipan, isang larawan na malaking larawan na nakakatakot. Ito yung napanaginipan ni King Nabucodonosor. Sa dinami-dami ng mga manghuhula sa panahon ni King Nabucodonosor, walang nakahula maliban sa pinili ng Diyos na si Propeta Daniel. No? Na siyang nagbukas sa panaginip ni King Nabucodonosor. Na ang panaginip ni King Nabucodonosor, ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid, na mabasa ito sa Daniel 2:31-35. Daniel 2:31. Na binigyan ni Propeta Daniel ng kahulugan. Basa, Hari. So, ganito po ang sinasabi. Ikaw, O Hari, Sino? na nakakita ng narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito ay makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam. Tuloy? Ay tumayo siya sa harap mo at ang inyong niyaoy kakilakilabot. Kakilakilabot. Tuloy? Sa 32. Tungkol sa larawang ito, ang kaniyang ulo ay dalisay na ginto. Ang kanyang ulo ay dalisay na ginto. Tuloy? Ang kanyang dibdib, ang kanyang mga bisig ay pilak. Ang kanyang mga bisig ay mga pilak. Tuloy?
ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang tiyan at mga hita ay tanso. Tuloy. Sa 33, ang kanyang mga binti ay bakal. Ang kanyang mga binti ay bakal. Tuloy. Ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Yan. Ang kanyang paa ay merong ang isang bahagi ay bakal. At ang isang bahagi ay Putik na luto. putik na luto. Yan. Ito yung panaginip ni King Nabucodonosor na hindi nabigyan ng mga manghuhula doon sa panahon ni King Nabucodonosor. Maliban kako sa pinili ng Diyos na si Propeta Daniel na siyang nagbukas o nagpaliwanag sa panaginip ni King Nabucodonosor na isang malaking larawan, no? Na ang ulo ay dalisay na ginto. Sino? Yung ulo. Ha? Ikaw, Nabucodonosor. Ito yung ulo. Si King Nabucodonosor, siya yung una na pinili ng Diyos, kaya tinawag na siya yung ulo na naging hari sa buong daigdig ayon sa kanyang panaginip, no? At ang sumunod ay siyang pilak. Sino? Yung pilak, sapagkat ang una ay si King Nabucodonosor. Pangalawa, ang bansang Medo-Persia na siyang pilak. Walang iba kundi si King Cyrus the Great or Ciro Dario, no? Na siyang pilak. Pangatlo, ang bansang Greece sa paghahari ni Alexander the Great or Alejandro Magno na siyang tanso, no? Sa kanyang tiyan, no? Hanggang sa kanyang binti ay mga tanso, no? Kaya si Alejandro Magno na siyang bansang Greece, mga kapatid. Una, bansang Babylon, no? Pangalawa, ang bansang Medo-Persia na si Cyrus the Great. Pangatlo, ang bansang Greece na si Alexander the Great. Pangapat, mga kapatid, na siyang nakakadurog, no? Na siyang bakal. No? Lahat ng bagay ay kaya niyang durugin. Sino? Ang bansang Rome. No? Ang bansang Roma. Mga kapatid, bansang Roma sa paghahari ng mga Cesar. Ito yung bakal, mga kapatid, na siyang pang-apat na kaharian sa daigdig. Yan yung panaginip ni King Nabucodonosor. Una, bansang Babylon na sa paghahari ni Nabucodonosor na siyang ginto. Pangalawa, ang bansang Medo-Persia sa paghahari ni Cyrus the Great na siyang pilak ayon sa panaginip. Pangatlo, ang bansang Greece sa paghahari ni Alexander the Great o Alejandro Magno na siyang tanso. At ang pang-apat, ang bansang Roma. No? Ang bansang Roma sa paghahari ng mga Cesar na siyang bakal. Ngunit natapos kako sa taong 476 AD. No? Wala nang kaharian
sa daigdig. Marami din nag-ambisyon, mga kapatid. Marami din nag-ambisyon na maging hari sa daigdig. Una, sino yung una na nag-ambisyon na maghari sa daigdig? Sino? Si Napoleon. Ito yung una na nag-ambisyon. Napoleon Bonaparte. Kailan? Noong taong 1800. Saan? Sa France. 1800. Yan ang pag-ambisyon ni Napoleon Bonaparte. Pangalawa na nag-ambisyon. Sino, mga kapatid? Si Wellington na Sangdoke. Si Wellington na Sangdoke. Kailan? Na nag-ambisyon na siya rin sana ay maghari sa daigdig noong taong 1815. Anong bansa yan, mga kapatid? Na siya ay nag-ambisyon noong 1815. Pangatlo na bansa na siyang nag-ambisyon na maghari din sa buong daigdig. Mga kapatid. Sino? Si Kaiser Wilhelm. Kaiser Wilhelm ng Aleman. Kailan? Noong taong 1914. Taong 1914. Nag-ambisyon din na maghari sa daigdig. Pang-apat na nag-ambisyon na nais din maghari sa daigdig. Walang iba kundi si Adolf Hitler. Adolf Hitler. Sino pa? Si Adolf Hitler sa saan to? Mga kapatid, doon sa Greece pa rin. Sa Greece. Nais din na maghari muli ang Greece noong 1939. At ganun din si Hirohito. Hirohito ng Japan. At si Benito Mussolini. Nag-ambisyon din na maghari sa daigdig. Si Hirohito ng Japan at si Benito Mussolini ng Italia. Italia. Kailan? Noong taong 1945. Ngunit ang tanong, mga kapatid, nagwagi ba sila sa ambisyon nila na nais maghari sa daigdig? Nagtagumpay ba sila? Wala, mga kapatid. Kaya nasaan na ang kaharian ng Diyos? Na kung tignan natin sa panaginip ni King Nabucodonosor ay mayroong isang malaking bato. Saan? Sa taas ng larawan na napanaginipan ni King Nabucodonosor. Isang bato. Yan ang bato. Doon sa taas ng larawan na napanaginipan ni King Nabucodonosor. Ngayon, mga kapatid, ang bato doon sa taas ng larawan ay natibag. Natibag. Mga kapatid. At tinamahan ang larawan hanggang sa lahat ay nagkaputol-putol.
putol or nawala na. No? Nawala na yung larawan at nadurog na parang dayami, no? Sa giikan at tinangay ng hangin. No? Ano lang yung natira, mga kapatid, sapagkat ang sa kanyang paa ay isang bakal at yung isang bahagi ay putik na luto. Ngunit dahil sa pagkatibag ng bato, ang larawan ay nadurog. Hanggang sa parang naging dayami sa gikan na tinangay ng hangin, mga kapatid. At nasaan na ngayon yung kaharian ng Diyos. Sapagkat ang Diyos pa rin ang tumibag. Sapagkat sino ba itong bato na tinukoy sa panaginip ni King Nabucodonosor, mga kapatid? Sino yung bato na ito? Ayon sa 1 Corinto 10:4, mga kapatid. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. At lahat ay Sige, tuloy. At lahat ay nagsiinom ng isang inuming dingyaon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong iyaon ay Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Yan. Sino yung bato? Siya pala si Kristo. Oh? Lahat sila nagsiinom sa inuming yaon na binigay ng Espiritu. Kaya nga, naging hari sila sa buong daigdig. Subalit, dahil pa rin sa plano ng Diyos na ang batong ito na siyang tumibag sa larawan ay siya pa rin si Kristo. Para matupad ang nakasulat sa banal na kasulatan na mabasa sa Daniel 2:44. Pakibasa rin. Daniel 2:44. So, ganito po ang sinasabi. At sa mga karawan ng mga haring yaon, Yan, ay ang hari. maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian Isang kaharian. na hindi magigiba kailanman. Hindi magigiba. O ang kapangyarihan man niya o iiwan sa ibang bayan, kundi pagputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kaharian ito. At yaoy lalagi magpakailanman. Yan. So, narinig po natin, mga kapatid. Yan ay plano talaga ng Diyos. Kaya yung 4 na kaharian ay wala na. Natapos na. No? Ano yung una na kaharian sa daigdig? Bansang Babylon. Bansa. Pangalawa, bansang Medo-Persia. Pangatlo, bansang Greece. Pang-4, bansang Rome. Ngunit, anong ginawa ng Diyos? Pinagputol-putol niya lahat ang kaharian ito. No? At ang kaharian ng Diyos ay hindi niya iiwan sa anumang bayan. No? Kundi, ang kaharian ng Diyos ay lalagi magpakailanman. No? Kaya ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na ito magigiba. Kailangan, pipili muli ang Diyos ng kanyang susuguhin na siyang maghahari sa kaharian ng Diyos. Tulad ng una, pangalawa, pangatlo, pang-4. Ang tanong, saan yan? Nandun ba sa taas? No? Wala, mga kapatid. Kundi dito lang sa daigdig natin. Kaya nga bansa ang mga pinili ng Diyos. Ngunit natapos na ang kaharian na nauna noon
natapos sa taong 476 AD, nasaan na ang kaharian ng Diyos? At ang tanong, kung magpatuloy pa ba yung programa ng Diyos na magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ha? Matutuloy mga kapatid sapagkat ang Diyos ay pipili muli ng maghahari sa kaharian ng Diyos. No? Sino ang pipiliin ng Diyos? Mga kapatid. Ha? Kaya nga ang Kristo o Diyos ay nagpasilang. No? Nagpasilang para lalabas yung maghahari sa kaharian ng Diyos. Sino? Yung pinili ng Diyos, walang iba kundi si Panginoong Jesus. At tinawag Hesus Kristo. Siya muli ang pinili ng Diyos na maghahari sa kaharian ng Diyos. O magtataguyod sa programa ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos. Gaano katotoo na ang ating Panginoong Hesus nga ay siyang pinili? Mga kapatid. Kung basahin po natin sa banal na kasulatan, ayon sa Lucas 4:43, anong sinasabi diyan? Pakibasa rin. Ganito po ang sinasabi. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. Yan. Sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Sino yon? Nagsasabi? Ang ating Panginoong Hesus na siyang magbabalita ng mabubuting balita. Para saan? Tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos nga ay natapos noong 476 AD. Pipili muli ang Diyos ay ang ating Panginoong Hesus. Siya ngayon ang pinili ng Diyos. Ngayon, ano ang dala? Mga kapatid, ipangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. May kasama mo wala? Meron gaano katotoo nga na ang ating Panginoong Hesus ang siyang nagdala ng mabubuting balita? Pakibasa rin Lucas 8:1. So, ganito po ang sinasabi. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya ay naglalakad sa mga bayan at sa mga nayon, na ipinapangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. At kasama niya ang 12. Yan. Sino yung kasama ng ating Panginoon? Yung 12. Wala namang ibang may 12, no? Kundi ang ating Panginoong Hesus. Ha? Na yung 12 ay pinagbigyan ng Diyos ng kapangyarihan, mga kapatid. No? Pinili yan ng Diyos. At magbalita ng mabubuting balita sa mga bayang-bayan at sa mga nayon para ibalita ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Ibinalita nga, mga kapatid, ang kaharian. Saan ibinalita? Doon sa bansang Israel. No? Sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Ayun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Saan binalita? Doon sa bansang Israel. Ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama pa nga ang 12. Subalit, mga kapatid, ang tanong, naitayo ba ng ating Panginoong Hesus ang Kingdom of God or kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel? Yan po ang katanungan. Naitayo ba, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus
ang kingdom of God sa bansang Israel? Naitayo ba, mga kapatid? Wala, mga kapatid. Hindi naitayo sapagkat anong sabi ng mga tao, mga kapatid? Sa ating Panginoong Hesus, noong siya ay nagbabalita ng mga mabubuting balita, lalo na ang buhay, no? Anong sinabi sa kanya ng mga tao? Noong siya ay nangangaral, ayon sa Juan 8:52. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng mga Hudyo sa kaniya, ngayon nalalaman namin meron kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. At sinabi mo, kung sino man ay tutupad sa ating salita, ay hindi matitikman magpakailanman ang kamatayan. Tignan ninyo, mga kapatid. Hindi baga masasayang balita o mabubuting balita ang dinala ng Diyos ng ating Panginoong Hesus? Ngunit anong sabi ng mga Hudyo? Ha? Maganda ba yung sinabi ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesus? Nalalaman namin meron kang demonyo. Oh, napakasakit, no? Kung gaano kabuti yung dala ng Diyos, pinasama pa ng mga Hudyo. Kaya anong sinabi ng Diyos o ang ating Panginoong Hesus sa mga tao, mga kapatid, ayon sa Matthew 21:43. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Sa galit ng Diyos, sapagkat hindi man pinaniwalaan, ginawa pang may demonyo. Kaya sinabi ng Diyos, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Paliwanag, mga kapatid. Walang tumanggap eh. Sino baga ang nagsabi? Ang ating Panginoong Hesus. Hanggang ang ating Panginoong Hesus ay hinuli at pinako sa cross. Ha? Napakasakit. Ginawa na ang demonyo, pinako pa sa cross. Kaya sa galit ng Diyos, simula ngayon, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos na may ibibigay sa isang bansa na magkakabunga. No? Hindi man pwedeng maghiwalay ang Diyos at ang kanyang kaharian. No? Hindi pwedeng maghiwalay. Kung nasaan yung kaharian, nandun ang Diyos. Subalit, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at inalis sa bansang Israel. May bibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kung anong bansa ang pinaglipatan ng Diyos, nandun din ang Diyos. Hindi pwede ka kung maghiwalay ang Diyos at ang kanyang kaharian. Kung umalis, kung inalis ang kaharian, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, gaano katotoo na ang Diyos din ay umalis sa bansang Israel. Anong sinabi ng Diyos? Ayon sa Chronicles. Dos Chronicles 15:3. Pakibasa rin. Gaano katotoo? Ako hindi pwedeng maghiwalay ang Diyos at ang kaharian. Inalis niya ang kaharian sa bansang Israel. Ibig sabihin, pati ang Diyos ay umalis din sa bansang Israel. Pakibasa rin. So, ganito po ang sasabi. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay. Ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay. At walang kapagturong saserdote. Wala na rin pare. At walang kautusan. At wala na rin kautusan. Wala na. Wala na ang Diyos sa Israel. Wala na rin ang kaharian doon sa Israel.
Bakit? Hindi tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi, simula ngayon, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at may ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. No? Kaya nga nag-utos ang Diyos, mga kapatid. No? Dahil sa plano sa daigdig, no? Na ang panglimasan ng kaharian ay ang bansang Israel, bagkos hindi tinanggap, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, na siya na ang panglimang kaharian sa daigdig, na ayon sa plano ng Diyos, na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. No? Kaya nag-utos ang Diyos ayon sa Matthew 6:33. Pakibasa rin. O ganito po ang sinasabi. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Katwiran! At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan, katwiran at karagdagan. No? Yan ang utos ng Diyos. Ngunit, ano yung una? Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Bakit pinapahanap? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya nasaan na ang kaharian ng Diyos? Ayon sa plano ng Diyos sa daigdig, na sinabi mula pa ng itatag ang sanglibutan, ayon sa Matthew 25:34. Pakibasa rin. Matthew 25. 34. So, ganito po ang sinasabi. Kung magkagayoy sasabihin ng hari na nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo. Mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda. Sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Yan ang plano ng Diyos. Huh? Saan? Sa sanglibutan. Anong tinatawag? Yung mga nasa kanyang kanan. No? Sapagkat ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ito yung ipamamana ng Diyos. No? Kaya, pasalamat po tayo sapagkat nalaman natin yung istorya ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Na ang unang kaharian sa daigdig ang bansang Babylon. Ulitin ko mga kapatid. Pangalawa, bansang Medo-Persia. Pangatlo, bansang Greece. Pang-apat, bansang Rome. Panglima sana ang Israel. Ngunit hindi tinanggap ng mga tao yung dala ng ating Panginoong Jesus na siyang mabuting balita. Kaya ang kaharian inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya nasaan na ang kaharian ng Diyos? So yan po ang aming patutunayan sa inyo. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, na kung saan hinula ng Diyos sa mga talinhagang salita at tignan natin kung saan ito nakaakma. Kaya yan po ang aking tinalakay sa kaorasang ito na siyang plano ng Diyos sa daigdig, na siyang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ulitin po, patutunayan po namin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. At nandito po ang ating mga kapatid na sila yung magbigay ng mga patutuo para maunawaan po natin kung nasaan na ang kaharian ng Diyos. Kaya inuulit ko,
sa ating lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng aming mahal na dakilang guro tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatumes. Kami po'y nagpapasalamat po sa inyo sa oras na ito, sa walang tigil o sawa sa pagsubaybay sa programa ng The Kingdom of God, no? At ganun din sa ating mga kapatid na wala ring tigil o sawa sa pagsubaybay yung plano sa daigdig. Ulit ko, maraming salamat, higit sa lahat, sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reambunanza. At sa ngalan po ng aming mahal na prinsipe, walang iba, mahal na prinsipe Rocky Y. Reambunanza. Ulit ko, maraming salamat at ako po ang inyong lingkod, Haring Robel Baltasar. At nag-iiwan sa inyo ng magandang gabi.